Mayroong maraming uri ng mga kwento tungkol sa mga nilalang, tulad ng mitolohiya, mga kababalaghan, at mga kwento ng kathang-isip. Narito ang ilan lamang sa mga kwentong kababalaghan o kathang-isip lamang. Diwata. Mayroong kwento tungkol sa isang babaeng nagngangalang Maria na lumaki sa isang maliit na baryo na sinasabing tahanan ng mga diwata. Tuwing gabi, naririnig niya ang kakaibang awit at tawa mula sa kagubatan sa likuran ng kanilang bahay. Isang araw, habang si Maria ay naglalakad sa kagubatan, biglang may lumitaw na magandang babae sa harapan niya. Ang babae ay nagpakilala bilang isang diwata at nagpahiwatig na siya ay may espesyal na misyon na kailangang gampanan si Maria. Ipinakita sa kanya ng diwata ang isang maliit na puno na mayroong napakaraming bulaklak na kakaiba ang anyo. Sinabi ng diwata na ang mga bulaklak na iyon ay may mahika at kailangan itong alagaan ni Maria upang mapanatili ang kapayapaan sa kanilang lugar. Mula noon, si Maria ay naglingkod bilang tagapangalaga ng mga bulaklak na iyon at nakipag-ugnayan sa mga diwata ng kagubatan. Sa pagtitiwala at respeto niya sa mga ito, natamo niya ang kanilang suporta at patnubay sa kanyang buhay. Engkanto. Mayroong kwento tungkol sa isang lugar sa malayong probinsya kung saan sinasabing naninirahan ang mga engkanto. Ang mga tao doon ay nagbibigay ng respeto sa kalikasan at sa mga espiritu ng lugar. Isang gabi, may isang mangingisda na naligaw sa kagubatan habang naghahanap ng isda. Nang makita niya ang isang malaking puno na may ilaw sa ilalim, nagpasya siyang magpahinga doon. Nagising siya sa kalagitnaan ng gabi sa tunog ng musika at indek. Nakita niya ang mga engkanto na nagtatanghal ng isang sayaw sa ilalim ng puno. Hindi siya pinansin ng mga ito, ngunit pinabayaan lamang siyang manood. Pagkatapos ng kanilang pagtatanghal, biglang nawala ang mga engkanto at bumalik siya sa kanyang bangka nang hindi na sumulyap pa sa likod. Mula noon, nagkaroon siya ng respeto sa mga engkanto at hindi na siya naglalakbay sa gabi ng mag-isa sa lugar na iyon. Duwende. Mayroon isang kwento tungkol sa isang magsasaka na nagngangalang Juan na nakatira sa isang maliit na baryo sa kanayunan. Isang araw, habang si Juan ay nag-aararo sa kanyang sakahan, biglang may narinig siyang malakas na tawa mula sa likuran ng puno. Nagtaka si Juan at naghinala na baka mayroong mga duwende sa lugar. Pinabayaan na lamang niya ito at nagpatuloy sa kanyang gawain. Ngunit araw-araw, muli siyang naririnig ang mga tawa at tila may mga bagay na nawawala sa kanyang bahay. Isang gabi, habang nagbabalik siya galing sa bukid, biglang may lumitaw na maliit na lalaking may kulay kayumanggi sa harapan niya. Ito ay isang duwende na nagpakilala bilang si Tikboy. Sinabi ni Tikboy na sila ay hindi dapat pinaghihinalaan at ang mga kakaibang pangyayari sa baryo ay dahil sa kalikasan at hindi sa kanila. Pinaniwala ni Tikboy si Juan na kailangan nilang maging magkaibigan at magtulungan upang mapanatili ang kapayapaan sa kanilang lugar. Mula noon, naging magkaibigan sila at nagtulungan sa mga gawain sa sakahan at sa pagmamalasakit sa kalikasan. Kwento tungkol sa isang kapre na nagngangalang Andres. Sinasabing si Andres ay naninirahan sa malaking puno sa isang liblib na lugar sa kabundukan. Isang gabi, habang si Juan ay naglalakad pa uwi mula sa trabaho, bigla siyang nawalan ng daan at napadpad sa gubat. Sa gitna ng kagubatan, natagpuan niya ang isang malaking puno na tila mayroong malaking nilalang na nakadapos sa itaas nito. Ito ay si Andres, ang kapra. Sa una, natakot si Juan sa kakaibang anyo ni Andres at sa kadiliman ng gubat. Ngunit sa halip na takutin siya, nagpakita si Andres ng kabaitan at tinulungan si Juan na makahanap ng tamang daan pa uwi. Pinagsabihan din siya ni Andres na maging maingat sa kanyang mga biyahe sa gabi upang hindi na muling mawalan ng daan. Mula noon, naging kaibigan sina Juan at Andres. Bago mag-uwian si Juan, lagi siyang nagpapakita ng respeto sa puno kung saan naninirahan si Andres, at sa kabila ng kakaibang anyong nito, patuloy na nagiging magkaibigan ang dalawa. Aswang. Kwento tungkol sa isang aswang na nagngangalang Elena. Sinasabing si Elena ay isang magandang babaeng may kakaibang kapangyarihan na nagtatago sa isang maliit na baryo sa probinsya. Sa araw-araw, si Elena ay kilala bilang isang mahiyain at mabait na kababayan. Ngunit sa gabi, lumalabas ang kanyang tunay na anyo bilang isang aswang.
Gamit ang kanyang kapangyarihan, siya ay nagiging isang malaking alaga ng kabayo na naglalakad sa gabi at nangangain ng mga hayop at minsan ay kahit mga tao. Isang gabi, isang batang lalaki ang nawawala sa baryo. Ang mga tao ay nagduda at nagsimulang mag-usisa sa mga kakaibang pangyayari. Hanggang sa isang araw, isang matandang manggagamot ang nakadiscover sa totoong pagkakakilanlan ni Elena. Sa pagtutulungan ng mga tao, nakipaglaban sila laban kay Elena at sa wakas ay nagtagumpay silang mapatay siya. Matapos ang kanyang pagkamatay, ang kanyang malademonyong anyo ay naglaho, at muling nagbalik sa katauhan ng isang magandang babae. Mula noon, nagkaroon ng kapayapaan sa baryo at nagpatuloy sila sa kanilang buhay na walang takot sa mga kakaibang nilalang tulad ni Elena. Subalit ang kwento ng kanyang kakaibang pagkakakilanlan ay nanatili sa alaala ng mga tao bilang isang babala sa kanilang komunidad.